Bata pa lamang si Joanne ay hirap na siyang makarinig, ngunit hindi ito naging hadlang para magpursigi sa buhay. Dati po, noong baby pa ako, ay hearing pa po ako. 3 years old po ako, dinala sa ospital ng pamilya ko. Pina-check up po ako sa doktor, sobrang taas ng lagnat ko. Nung tinawag yung parents ko, nabigla sila kung bakit ako naging deaf. Wala pa pong interpreter dati, lalo na sa school. Hindi namin naiintindihan kasi mata lang yung ginagamit namin. Dati, in my experience, may nanunukso po. Sinasabihan po nila akong pipe. Yung mga may hearing, kami ay tutuksohin o bubuliyin. Nakakababa sa amin pero hayaan mo na kung mababa ang pagtingin sa amin. Minsan ding nakaranas ng diskriminasyon si Lawrence, pero nanatili siyang matatag. Simula po ng pagkabata ko, ganito na po talaga. Hindi rin po ako nagtatanong sa family ko kung ano yung nangyari sa akin. Minsan nakakaranas din ng pangmamatan ng iba dahil sa kondisyon ko. Siguro yung pang-aasar, ganun. Direct talaga sa akin. Pero habang tumatagal natatanggap ko naman na ito na ako eh. Dapat mas tatagan ko pa kasi mas nakapokus ako sa gusto kong marating. Sa Quezon City, malaking bahagi ng working population ay mga PWDs. Isa sa mga prioridad ng pamahalaang lungsod ang mabigyan sila ng nararapat na suporta at oportunidad. Ating Quezon City Registry of Persons with Disabilities, nakita namin na ang laking bahagi ng datos, which is 57%, ito yung 18 years old to 59 years old. Mahigit sa kalahati ang working population. Dahil medyo merong disadvantage sa sektor na ito kasi yung template ng job fair ay hindi reasonable sa mga katulad ng mga persons with disabilities o ng mga may kondisyon. Kami ay nagkaroon ng pag-uusap ng Public Employment Services Office na maglikha ng isang sustainable employment program para sa persons with disabilities. Kaya naman inilunsad ng Quezon City ang programang Kasama Ka sa QC para sa PWDs na nais makapagtrabaho. Sa tulong po ng QCPDAO, ako ay nakapasok. In-inform po nila ako para mag-apply at interview. After 1 week, nakapasok na po ako. Mabilis lang po. Nakita po nila siguro yung resume ko, yung quality and skills ko sa trabaho. Tulad ni Joanne, nagbaka sakali rin si Lawrence na makahanap ng trabaho sa tulong ng QCPDAO. Nakita ko yung programa na to dun sa shared post ng Quezon City Government. Then, nag-try ako mag-apply dun sa link. Nag-fill up ako dun. Then, tumawag lang mga ilang araw. Nag-message sa akin yung staff ng PDAO. Nag-schedule, pinapapunta na po. Ang pinadalang requirements lang po sa akin, yung biodata, tapos yung picture ko po, then yung QC ID ko, which is yung PWD. Na-launch yung KKSK noong taong 2023. Nag-a-assess tayo ng ating mga aplikante. Ano ba yung skills na meron ng mga persons with disabilities na applicant? Ano yung kaya niyang gawin? No? Instead na we're looking into the disability or impairment ng ating mga applicant. Bukod dito, mayroong skills training para masigurong handa sila sa kani-kanilang mga trabaho. Good naman po ang PDAO office. Tinulungan po nila ako. Nag-training po ako dati sa cookery. Hot meals po iyon. So, masarap po akong magluto. Delicious po. Free rin po yung training na binigay ng Quezon City PDAO. So, meron tayong RACE. Yung R is for rights, awareness, inclusion, career, empowerment. So, sa career, meron yung track, no, yung ating mga KKSK employees. So, mag-start sila as OJT for 4 months or 8 months. And then, if they did good, there's a possibility na ma-employ sila. They can be absorbed as contract of service. So, natin kasing ihanda ang mga persons with disabilities, no? Ready sila kung anong trabaho yung mapapasukan nila. So, yun yung part ng program ng KKSK natin. Almost 3 months na training yan bago sila ma-deploy sa kanilang mga trabaho.
Ngayon, nagtatrabaho na si Joanne sa isang sikat na fast food chain sa lungsod. Nasa 5 months na po akong nagtatrabaho sa Shakey's Commonwealth. Yung mga kasama ko naman po sa trabaho ay nakikipag-interact at mababait naman sila. Pati yung mga customer, lagi pong nakasmile sa akin. Dati ay nagpa-seminar po ang Shakey's at nag-training po ng FSL, kaya marunong po sila mag-basic sign language. Sa kasalukuyan, patuloy na dumarami ang PWDs na natutulungan ng lungsod na makahanap ng trabaho sa iba't ibang lugar, kabilang na sa QC government. At present, we have 349 na nakatapos na ng contract. And then we have additional 200 para mas marami tayong mga persons with disabilities na matulungan po sa ating lungsod. Patuloy nang nagsisilbi si Lawrence bilang plantilla employee sa ilalim ng Persons with Disability Affairs Office. Dito ako na-deploy sa Persons with Disability Affairs Office, sa admin unit. 1.5 years na akong emergency employee bago ako naging plantilla. Dahil sa dedication, yun nakikita nila kung paano ako magtrabaho as a public servant. Siguro nakita nila yung hinahanap sa akin. Yung nagtatrabaho na ako, hindi naman ako nakakaramdam ng discrimination sa iba. Pantay-pantay, walang lamangan. Mararamdaman mo na freedom dito sa pagtatrabaho. Kaya dito ko rin nakita yung sarili ko na dapat pala hindi ako panghinaan kasi nandun pa rin naman yung pagmamahal sa trabaho, sa kapwa, sa mga kasama. Kung yung isang KKSK employee ay civil service eligible naman siya, kahit hindi nga siya mag-contract of service, basta may available na plantilla position, pwede niyang applyan yun. Kasi wala namang sinasabi sa program na ay ladder-rise yan na kapag hindi ka nag-COS, ay hindi ka may permanent. So it applies to all naman yung ating policy with regards to hiring. Wala tayong discrimination sa mga persons with disabilities natin. Laking pasasalamat ni Joanne at Lawrence sa lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng daan tungo sa kinabukasang puno ng pag-asa. Maraming salamat po kay Mayor Joy Belmonte at sa QC PDAO. Tinulungan nila ako at nagkaroon ako ng opportunity. Kaya masayang-masaya po ako. Gusto ko pong ipagpatuloy ang pagtatrabaho para maging successful din po ako. Parang hulog ng langit, gano'n. Kasi sino ba naman mag-aakala na dito ako dadali ng tadhana? Di ko rin naman ine-expect talaga yun. Then, sobrang saya. Then, marami talagang struggle na pagdadaanan bago mo mapuntahan yung dapat Tuloy-tuloy na ang programang Kasama Ka sa QC dahil bahagi na ito ng ordinansa sa lungsod. This will be a regular program of PDAO, of PESO. Kasama din namin dyan ang HR, MD, para matulungan tayo sa iba't ibang mga training program, hindi lang pang public employment. Nagbibigay din tayo ng training dun sa mga gusto din mag-private employment na may mga opportunity. No? Sa buong PWD community, kaya nyo rin po. Mahirap man, pero pagdating ng panahon, yung pangarap nyo na magkaroon ng trabaho ay magagawa ninyo. At magiging successful, wag lang kayong susuko. Gawin nyo rin goal ang maging positive at masayahin at makipaghalubilo sa mga kaibigan. Sa mga katulad kong may kapansanan, sa lahat ng lumalaban, huwag silang susuko. Huwag nilang susukuan dahil ang lumalaban ng siyang nananalo. Sa ating mga Q-citizens with disabilities, tandaan po natin na ang ating pong disability ay hindi po nagbibigay ng definition po kung sino po tayo at kung ano po yung kaya nating gawin. At itong programa po ng KKSK ay isa rin pong testament na tayo po ay talagang nakikinig sa ating mga komunidad. Ang sabi nga po ay kasama po ang bawat isa sa pag-unlad at kasama po ang ating mga persons with disabilities po dito po sa ating lungsod. Dahil dito sa QC, welcome ka, tanggap ka, at tunay na kasama sa pag-unlad.